negosyo, sagot sa kahirapan. Alam niyo po ba na based on statistics, mayroong 87,000 na umaalis ng bansa every month para magtrabaho abroad. At dahil po marami na yung ibang bansa, marami na nagkakaroon ng lakas ng loob na magnegosyo. Pero paano nga ba magsimula ng negosyo ng isang OFW? Ngayon umaga po, palalalimin natin ang ating kaalaman tungkol sa OFW businesses. Kaya naman po kasama natin si Mr. Arisayo Bonifacio, author of iCafeBusiness.com, at dati pong OFW, si Ms. Ana Pugjalan. Ngayon po ay for prices na Mr. Twitty sa SM Marilao. Good morning po. Ayan, Ms. Ana, dati po kayong OFW sa Hong Kong, diba? Ano po ang nag-motivate sa inyo para pumasok sa isang business at hindi na po kayo bumalik sa Hong Kong? Actually, kasi nasa Hong Kong ako for 16 years. Wow, tagal. Ngayon, siguro mga 15 years na 14 years, sabi ko, I have to think of something na pwede kong gawin. Kasi hindi ako pwedeng laging wala. Kasi naiwan yung family ko here in Manila. Nasa ko dalawa. So, actually, even before that, naisip ko na kailangan ko mag-put up ng isang business na pag-uwi ko ng Pilipinas, yung mag-supplement din sa amin ang araw-araw na pangangailangan na napagtutunan talaga namin. So, doon pumasok yung Mr. Twitty. So, yun po, kayo na nag-unaan yung Mr. Twitty sa loob ng SM Marilao. Ito naman, Mr. Aris, kasi based din sa experience mo, ano yung success rate ng mga OFW na nagbe-business dito sa atin compared doon sa mga taga-Pilipinas talaga, yung mga yung mga hindi naman nag-OFW pero yung mga negosyante natin na nandito lang sa Pilipinas. Ano yung naipo-compare mo na success rate? Actually, sa success rate ko, based doon sa iCafeBusiness. Sa amin siguro, dahil sa technology ngayon, kahit malayo pa, parang nandito ka rin, diba? Sabi mga 90%. Kung sa internet cafe business ka. Kung yun ang pagbabasla? Yes, kasi ngayon, sa internet, tulad sa amin mo, lahat kasi nasa-set up namin yung internet cafe, kahit kung sa abroad ka, pwede mo ma-access yung server mo remotely. So that's the beauty kasi mabubuto din. So parang ako talaga, makausap ka rin sa harap ng computer mo sa Philippines. Or, marami na ako narinig mga condo crowds, diba? Ng mga OFW, yun yung mga tinatayo nilang negosyo wherein habang nasa abroad sila, pinaparent ito. Pag-uwi nila, yun na nga naman yung pagirahan nila. Bongga, diba? Well, since ano naman, may ikarekomenda niyo po ba na ipagkatiwala sa inyong pamilya o kaya naman po kanegosyo yung inyong so ikaw ay OFW, itatayo yung negosyo o mas maigi po na kapag pumasok ka sa isang negosyo dito sa Pilipinas ay hindi ka na mangingibang bansa kung di kailangan tutukan nila. Ano po ba? Sa akin kasi luckily, andyan yung dad ko na nung nag-start ako, siya yung namamahala usually. So, kumbaga, okay din pala ipagkatiwala ito sa iyong pamilya, no? Yung mga tamang pagkakatiwalaan nyo naman talaga. At eventually, yun nga, mag-settle down ka naman talaga dito sa Pilipinas, no? Well, paano po ba magplano, pumili ng nababagay na negosyo para sa'yo, lalo na kung ikaw ay dating OFW? Eh, siyempre, nandun dapat yung passion mo doon, yung interest mo. Parang hirap naman yung mag-negosyo ka, tapos diminish yung interest. So, number one pa rin na yung interest mo. Para through and up and down, diba? Pag talaga yung interesado ko sa ginagawa niyo, nakakabami yung makakabami interest no matter what. So, alam niyan kung ano bang interest mo. More of our, syempre, interesting sa walang aming po discussion sa pagbabalik po ng Go Negosyo Kaya. We're back, mga ka-Go-Negosyo. Kasama pa rin natin si Ms. Ana and of course, Mr. Arisayo. Siya pong tumutulong sa ating mga OFW na nagnanais magnegosyo dito sa Pilipinas. Well, Sir Aris, ano ba yung intervention na pwedeng maitulong ninyo doon sa mga OFW na hindi naman kaagad makakapag-settle dito habang nagninegosyo, kundi ipinapahandle lang muna yung negosyo na itinayo nila sa mga kamag-anakan o katulad nga in Ms. Anna's case, yung kanyang daging. So, ano yung pwede nilang maitulong? So, sa amin, tinitrain kasi namin yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas kung paano gawin yung negosyo, negosyo na para hindi na sila magkamali. So,
interview, kung paano pag-operate, ano yung mga troubleshooting na gagawin, kung sakali magka-problema. So, ganun. Yung sinabi mo kanina, pwede mong matulungan yung mga kamag-anakan o yung daddy niya. For example, yung sa mga troubleshooting, anong pag-handle ng negosyo. Sa tingin mo ba, ang dapat na mas may kaalaman sa negosyo, yung ipinapahandle kung saan yung mga kamag-anakan o yung isang may-ari ng negosyo, OFW, sino sa kanila yung dapat mas may knowledge sa pagpapatakbo ng negosyo? Well, for me, 70% dun sa hands-on mismo, sa kamag-anak sa Pilipinas. Sabi yung 30% dun sa abroad, dun sa capital. Yun, para also yung... Kumbaga, hindi naman yung talagang 90% dun lang sa hands-on. Tapos yung may-ari, dahil na before malayo siya, wala naman siyang alam-alam siya. Dapat meron din siyang knowledge talaga. Pero importante, medyo mas lamang yung hands-on nila. Then sila yung everyday, di ba, sila yung maharap ng mga problema, sa business. So, dapat talaga knowledgeable talaga. So, nung nag-take over naman po kayo, masasabi niyo naman po na parang advantage po nito na ipinahawak niyo naman sa inyong pamilya. Bago sa inyong dati kasi hindi ko okay naman po ang bibigyan nito. Okay siya, kasi during the time na nasa abroad ako, every week kasi ako nakaka-umuwi. So every week pagdating ko sa bahay, bibigay na ni daddy yung passbook. Ito yung mga pumasok na pera. So kumbaga black and white siya, clear. So dun sa iba ding OFWs na nag-iwan sa relatives nila, kailangan black and white para walang, kumbaga, loophole na eventually sila kung totoo anong nangyari. So, dapat clear yun pag-usapan nila pagka working abroad sila, tapos dito sa relatives. Saka sabi nga, di ba, sa pag-negosyo, medyo labas yung personal na, diba? Kung kayo ay magkapamilya, o kaya naman ay magkamag-anak. So, Miss Ana, ano po yung maipapayo ninyo sa kapwa ninyo OFWs na gusto rin mag-negosyo, pero yun nga lang po, as of now, nandun pa sila sa ibang bansa, at syempre, earning money para po pumasok sa isang negosyo. Kailangan po ba napakalaki na ng kapital o pwede naman mag-umpisa sa maliit na? Pwede naman mag-start din yan sa maliit, ano? Pwede mag-start lang sa maliit. Ang importante, may goal sila and focus on that goal. So, ano gusto nila talagang gawin? Saka, negosyo dito sa Pilipinas, like yung diniscuss na natin kanina, basta maayos ang pag-uusap sa taong pag-iiwanan mo for the time being ng negosyo mo, I don't think naman magkakaroon ng problema. At sabi nga po, mga OFW, syempre nasa ibang bansa lamang, parang syempre maghanap buhay. Pero at the end of the day, sabi nga, there's no place like home at dito pa rin po yun sa ating sariling bansa. Maraming salamat po sa inyong mga tips and ideas. Magbabalik pa rin po ang Go Negosyo. Kaya po.